Unang kabanata, ang reunion. Matapos ang halos isang dekada, ay muling makikita-kita ang magkakapatid na Agoncillo. Ang ama na si Don Ramon ang nakaisip na pag-isahin muli ang kanyang mga anak. Bago dumating ang magkakapatid, nagpaluto ng masasarap na pagkain si Don Ramon. Matagal-tagal na rin mula nang makasama niya ang kanyang mga anak. Mula kasi ng pamilyang mga yon, sobrang dalang na lang siyang madalaw. Dahil tulad niya, abala rin ang mga anak niya sa negosyo. Isang negosyante si Don Ramon. Kilala siya sa General Santos bilang isa sa mga matagumpay na negosyante. Malakas kasi ang kitaan sa negosyo nilang alak. Nakakarating na rin ng ibang bansa ang alak na ginagawa nila. Sa estado ng buhay ng Don, masasabi niyang wala na siyang mahihiling pa. Ang pinoproblema na lamang niya ay kung kanino niya iiwan ang mga kayamanan niya sa oras na mawala na siya. Yun ang dahilan kung bakit niya tinitipon ng kanyang mga anak. Nais niyang malaman kung sino sa mga yon ang karapat-dapat na magmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Kumusta ka na, Romeo? Tanong ni Don Ramon sa kanyang panganay na anak. Sa lahat ng kanyang anak, si Romeo ang pinaka-organisado sa sarili. Ayaw na ayaw nito ang nahuhuli sa kanyang mga appointment. Ito rin ang pinakamaayos at may magandang direksyon ng buhay. Ayos naman po ako, Papa. Ganun pa rin. Abala ako sa sarili kong negosyo. Sagot ng lalaki. Hindi ka pa rin nagbabago. Mukha pa rin maayos. Sa lahat ng anak ko, alam mo, ikaw ang pinakamatino. Pagpupuri ni Don Ramon. Papa naman, matitino din naman ang mga kapatid ko. Huwag kang sa akin lang nakatingin. Kita mo naman si Ronnie, may sariling negosyo na rin. Si Ronald, magkakapamilya na. At si Roman naman, ayun, may sariling salon na. Papa, lahat kami matino. Baka mamaya niyan kakapuri mo sa akin magtampo na naman sila sa'yo. Pabirong wika ni Romeo. Yan ang gusto ko sa ugali mo Hindi ka makasarili. Lagi mo iniisip ang kapakanan ng mga kapatid mo. Ngumiti ang matanda. Marahan itong nilapitan si Romeo at tinapik sa balikat. Siya nga pala, Papa. Ano po bang dahilan at pinatawag mo kami rito sa mansyon? Tanong ni Romeo. Mamaya ko na sasabihin kapag nandito na kayong lahat. Nasaan na ba mga kapatid mo? Nasa biyahe na sila. Maya-maya lang nandito na rin po yun. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. 6:00 pa lang naman ng umaga. Matulog ka na muna, okay? Sabi ni Romeo. Mabuti pa nga. O sige, doon muna ako sa kwarto ko. Ayos ka lang ba rito? Wala kang kasama rito? Sabi ni Don Ramon. Ayos lang ako, Papa. May mga kasambay ka naman na pwede ko makausap dito. O kaya maglalakad-lakad na lang din ako sa labas. Nakakamiss din kasi ang lugar natin dito. Marami na palang nakatira. Sabi ni Romeo at nakangiti pa ito. O sige, ikaw. Bahala ka. At ako'y matutulog muna saglit habang sila'y wala pa. Sabi naman ni Don Ramon. Nang pumasok na si Don Ramon sa kanyang kwarto, naisipan naman ni Romeo na lumabas na muna ng mansyon. Maaga pa at gusto niya na munang sumagap ng sariwang hangin mula sa labas. Pagdating niya ng malaking gate, napangiti siya nang makita ang kalsada. Marami pa rin namang puno at halaman sa paligid. Yun ang isa sa mga namimiss niya. Noong bata pa siya, madalas kasi silang maglaro ng mga kapatid niya roon. Ang ganda pa rin dito sa Lavisa. Hindi nakakasawang tumira dito, sabi ni Romeo. Naglakad siya at isa-isang tiningnan ng mga bulaklak sa gilid. Napapangiti siya dahil sa kagandahan ng mga yon. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya rin ang mangilang-ilang kabahayan. Sa tagal niyang nawala roon, unti-unti na palang nagkakaroon ng residente sa lupain nila. Iho, ikaw bang anak ni Don Ramon? Tanong ng isang ali na napatigil pa sa paglilinis ng kanyang bakuran. Ngumiti ang binata at magalang na sinagot ang ali. Oo, ako ang panganay na anak ni Papa. Sagot niya na may ngiti sa mukha.
to. Sabi ko na nga ba kitang-kita sa mukha mo na ikaw yung mabait na anak ni Don Ramon. Sabi naman ng Ali. Nako, hindi naman po. Nagtawanan silang dalawa ng Ali. Naglakad na rin palayo si Romeo ng mga sandaling yon. Natutuwa siya dahil halos lahat ng nadadaanan niya ay kilala siya. Noong mga bata pa kasi sila, madalas na siya ang nakikipaghalubilo sa mga tao. Mga ilang sandali lang ay napatigil siya sa kanyang paglalakad. Isang itim na kotse ang huminto sa gilid. Nang bumukas ang bintana ng sasakyan, ay bumungad sa kanya ang isang lalaki na bigotilyo. Nakasalamin at mukhang barumbado. Anong ginagawa mo sa daan? Bakit ka naglalakad? Wala ka ba sasakyan? Tanong ng lalaking si Ronald, ang sumunod kay Romeo. Si Ronald ang pinakabarumbadong anak ni Don Ramon. Noong nag-aaral pa ito, ay lagi itong may mga kaaway. Naging sakit din ito ng ulo ni Don Ramon noon. Buong akala nga nila ay hindi ito makakatapos ng pag-aaral sa sobra nitong maloko. Mabuti na lang ay nagbago na ito nang mag-mature ang utak. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa lalaki ang pagiging barumbado nito. Nasa mansyon ang sasakyan ko. Gusto ko lang maglakad-lakad. Sagot ni Romeo nang nakangiti. Napabuga ng hangin si Ronald. Kumusta si Papa? Tanong niya kay Romeo. Gising na siya kanina. Kaso pinagpahinga ko muna kasi malamang sa malamang late na naman yung dalawa. Sabi ni Romeo at napangisip pa. Ano bang meron at bakit tayo pinatawag? Sarap-sarap ng buhay ko sa Surigao Sabi naman ni Ronald na medyo may inis sa mukha. Malalaman natin mamaya. Hindi ko rin alam Kailan ka ba nagkaalam? Sige na. Pinandar na ulit ni Ronald ang sasakyan. Napapailing na lang si Romeo ng mga sandaling yon. Napakamainitin talaga ang ulo ng isang yun, no? Kala mo menopause Natatawa na lamang na sabi ni Romeo. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Nakalabas na siya sa kanilang lupain. Pagdating niya sa pinakakalsada, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nung una ay hindi ito nagsasalita. Pinagmamasdan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ng pagkailang si Romeo, kung kaya't hindi na niya napigilang punahin ng matanda. Ano pong kailangan nyo? Tanong ng lalaki. Anak ka ba ni Ramon? Tanong nito. Natawa si Romeo dahil sa umagang yun pa lang, hindi na niya mabilang kung ilan sa mga tao ang nagtanong kung anak siya ng Don. Bakit po ninyo tinatanong? Pabalik niyang tanong. Tumingin ang matanda sa kanya na parang nababahala. Pigilan mo ang papa mo sa gusto niyang gawin. Malalagay sa panganib ang inyong buhay. Sabi ng matanda. Lalo namang naguluhan si Romeo sa mga pagkakataong yun. Sandali po. Sino po ba kayo? Hindi na nagsalita ang matanda. Naglakad na ito paalis. Napapailing na lamang si Romeo sa sinabi ng matanda. Sa lahat ng nakausap niya noong umagang yon, masasabi niya na yun ang pinaka-weirdo. Sira yata ulo nun Napapailing na lang niyang sabi. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na lamang si Romeo sa kanilang mansyon. Pagpasok niya ng sala, ay naroon na si Ronald. Nakaupo. Parang kung sinong pinag-uutusan ang kasambahay ni Don Ramon. Di ba sabi ko juice? Ano to? Bakit tubig lang? Tanong ni Ronald sa babaeng nag-abot sa kanya ng tubig. Tumango na lamang ang kasambahay at nagmamadaling umalis. Baka nakakalimutan mo hindi mo ito pamamahay. Kaya igalang mo ang mga kasambahay na nandito. Sabi ni Romeo sa kanyang kapatid. Tumigil ka nga sa pagiging good boy wannabe mo. Alam natin pareho na pangit din naman ang ugali mo. Natatawa pang insulto ni Ronald. Dati yon, matagal na ako nagbago. Hindi ka pa rin ba makamove on? Elementary pa tayo nun Buwelta naman ni Romeo. Magsasalita pa sana si Ronald nang dumating ang isa pa nilang kapatid na si Roman. Malayong malayo ang pangalan nito sa kilos at pananalita nito. Sa kanilang apat, si Roman ang pinaka-naiiba. Salip kasi na babae dapat ang gusto nito, mas gusto pa niyang maging babae. Sa madaling sabi,
ang lalaking si Roman ay isang binabae. Ay, warla na naman ang mga lolo. Bungad ni Roman nang maabutang nagsasagutan ng dalawa. Pumilantik na ang daliri nito sa hangin at papikit-pikit pa ang mga mata nito. Talagang feel na feel nito ang naghahaba ang pilik mata. Oh, bakit nandito tong baklang to? Usapang lalaki lang naman ang gagawin, di ba? Bakit ka nandito? Sabi ni Ronald. Agad na tumaas ang kilay ng baklitang si Roman. Hoy, brother! Ang sabi ni Padir, usapang mag-anak. Huwag kang gawa-gawa ng story to tell, ha? Jombagin kita dyan, eh. Tugon naman ni Roman. Baka sa mukha ni Ronald ang inis kay Roman. Noon pa man, iritang-irita na siya sa mukha ng kapatid niyang bakla. Para kasi kay Ronald, salot sa pamilya ang mga katulad niya. Tama naman si Roman eh. Usapang mag-anak o pamilya ito. Kahit sino pwedeng pumunta, basta anak ni Papa. Sagot naman ni Romeo. Knows ko kung ano magiging talk show ni Padir. Umupo si Roman sa sofa at nag-cross ang kanyang magkabilang binti. Ano? Tanong ni Ronald. I think Padir is choosing his tagapagmana sa lahat ng kanyang precious gems. Pumalakpak pa ng mahina si Roman na tila kinikilig ito. Nagkatinginan si Ronald at Romeo sa ideyang yon. Sa mga sandaling yon, tila nabuhay ang dugo ng magkakapatid. Bigla na lamang lumipad ang isip nila sa kayamanan. Nasabik sila sa ideyang ipapamana sa kanila ang lahat ng ari-arian. Ipapamana? Pagtataka ni Romeo. Maang-maangang ka pa. Alam mo naman yun. Di ba ikaw ang paboritong anak ni Papa? Malamang, ikaw ang unang makakaalam. Sabi ng isang lalaki na nasa pinto. Napalingon silang lahat doon. Ang lalaking yon ay ang kanilang bunso, si Ronnie. Ang bukod tanging nag-aaral pa rin. Ang pinakapilyo sa kanilang lahat. Wala akong alam sa sinasabi ni Roman. Ang alam ko lang, magre-reunion tayo. Sagot ni Romeo. Malamang, ikaw ang may pinakamalaking mana sa ating apat. Paborito ka eh. Gatong naman ni Ronald. Mga brother, calm malicious lang. Lahat naman tayo magkakaroon eh. Huwag na isipin kung kanino ang bongga. Ang mahalaga, there's no pain to gain. Natatawa namang sabi ni Roman. Hoy, ikaw bakla, manahimik ka nga. Pangalan mo pa naman ang katulog ng pangalan ni Papa. Tapos gaganyan-ganyan ka. Kadiri. Kinuha ni Ronald ang upos ng sigarilyo sa ashtray at ibinato kay Roman. Napapailing na lamang si Romeo. Ngayon pa lang, nakikita na niyang hindi magkakasundo ang lahat. Lalo pat hinala nila na kayamanan ang magiging paksa ng kanilang pagkikita. Bumuntong hininga na lamang si Romeo. Iniwan na lamang niya ang tatlong kapatid sa sala. Umakyat siya sa taas at naisipang puntahan na ang kanilang ama. Maraming kwarto sa itaas. Isa na roon ang kwartong napansin niyang nakabukas. Pumasok siya sa loob. Dahan-dahang lumapit si Romeo sa isang larawan na nakapatong sa gilid ng kama. Teka, ito yung matandang nakausap ko kanina. Wika ni Romeo habang nakatingin sa mga tao sa larawan. Napansin niya na kasama ng kanyang papa ang matandang yun. Naglaro tuloy sa isipan niya kung sino ang matandang katabi ng kanilang ama. Palagay niya, kakilala yun ni Don Ramon. Tiningnan ni Romeo ang nakasulat sa likuran ng larawan. May nakita siyang sulat doon. Dahil luma na ang larawan na yon, burado na ang sulat. Hindi niya mabasa. Ang malinaw na lang na salita doon ay ang salitang aswang. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Romeo. Malaking palaisipan sa kanya kung ano ang ugnayan ng lahat ng mga bagay na napapansin niya. Agad na binitiwan ni Romeo ang larawan nang marinig ang boses ng kanilang ama. Nang silipin niya ang Don sa kwarto nito, inabutan ni Romeo na kinakausap ni Don Ramon ang larawan ng kanyang ina. Matagal na kasing patay ang kanilang nanay. Namatay ito dahil sa isang aksidente. Bata pa sila noong mga panahong yon. Kaya hindi pa nila naiintindihan kung ano ba talaga ang nangyari noon. Ang alam lang nila ay wala ng kanilang pinakamamahal na ina. Hanggang sa lumaki sila
ay aksidente ang alam nilang kinamatay ng ina nila. Yun ang tumatak sa kanila, kaya sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin nilang natatanggap ang mga nangyari. Dahilan para mas madali nilang malimutan ang kanilang ina. Papa, hinihintay na po kayo ng mga kapatid ko sa baba, sabi ni Romeo. Napatingin naman sa kanya matanda at ngumiti. Maraming salamat, Romeo. Hintayin niyo na lamang ako sa baba at magpapalit lang ako ng suot. Sagot naman ito. Makalipas ang ilang sandali, ay naihanda na rin ang lahat. Magkakaharap na sila sa isang mahabang lamesa. Tahimik lamang na nakaupo si Romeo. Si Ronald naman ay humihitit ng sigarilyo. Si Ronnie naman ay nakataas pa ang mga paa sa lamesa. Habang ang baklang si Roman ay nakailang ulit nang tumitingin sa bilog niyang salamin. Mga anak, pinatawag ko kayo para sa isang bagay na paghahati-hatian nyo. Sabi ni Don Ramon. Nang marinig pa lang yun na magkakapatid, ay tila kuminang ang kanilang mga mata. Hindi nila maitago ang pagkasabik na kanilang nararamdaman. Papa, bigyan mo na kami ng mana. Mamamatay ka na ba? Walang pakundangang sabi ni Ronnie. Ronnie, iti ko mo nga yung bunganga mo. Nag-aaral ka pero wala kang modo. Saway sa kanya ni Romeo. Bakit? Ganun naman di ba? Kapag mamamatay na ang ama, maghahati-hati na sa mana ang mga anak. Buwelta pa ng binata. Hindi pa ako mamamatay at wala akong may papamana sa inyo. Sabi ni Don Ramon. Bagyang nadismaya ang magkakapatid. Yung pa naman ang pinaka-inaasam-asam nilang lahat. Ano bang sinasabi mo, Papa? Lahat kami naabala, kaya diretsuin mo na kami. Pambihira, oh. Inis na wika naman ni Ronald. Go, Pudrakels! Sabat naman ni Roman. Bumuntong hininga ang matanda. Sandali siyang humigop ng tsaa. Wala akong may papamana sa inyo, pero ang inyong ina ay meron. Napaayos ng upo ang magkakapatid at hindi nagsalita. Nakinig at naghintay lamang sila sa sasabihin ng kanilang ama. Hindi lingid sa inyong kaalaman ng inyong ina ay galing sa mayamang pamilya. Nang ikasal kami, ay binigyan siya ng regalo ng kanyang ama. Isang baul na naglalaman ng mga ginto. Sabi sa amin ng ama niya, ang mga ginto na yon ay galing pa sa mga Hapon. Binigay niya sa inyong ina. Pero nang mamatay siya, kinuha siya sa amin. Dinala siya sa isang bundok sa Zamboanga. Itinago sa isang baryo. Ngayon, gusto kong kunin niyo ang baul na yon dahil ang laman nun ay para sa inyo talaga. Hinabilin sa akin yon ng inyong ina. Paliwanag ni Don Ramon. Nanlaki ang mata ng magkakapatid. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng kanilang ama. Natawa pa nga si Ronnie dahil akala niya ay joke time lang ang sinasabi ng Don. Papa, kung hindi ako nagkakamali, yan ba yung baul na nakita ko dati sa kwarto niyo ni Mama? Tanong ni Romeo. Tama ka, Romeo. Yun nga ang baul na yon. Sagot ni Don Ramon. Papa, bakit yun naman ngayon lang sinabi sa amin yan? Di kung dati pa baka sakaling nagawa na namin ng paraan. Salubong ang kilay ni Ronald nung mga sandaling yon. Dahil alam ko na hindi pa yon ang tamang panahon. Masyado pa kayong immature. Pero ngayon, nakita ko na ito na ang tamang panahon. Legit ba yan, Papa? Baka kwentong kanto lang yan, ha? Natatawa namang sabi ni Ronnie. Kung ayaw mong maniwala, di wag kang sumali. Ang sinasabi ko ay para lang sa mga gustong makuha ang pamana sa inyo ng inyong ina. Nanahimik bigla si Ronnie dahil sa sinabing yon ni Don Ramon. Gora ko dyan, Pudra! Masayang sabi naman ni Roman. Papa, paano naman namin makukuha yon? Alam mo ba kung saan ang sinasabi mong baryo? Tsaka, hindi ba kami mapapahamak doon? Romeo, alam ko kung nasaan ang baol. Pero hindi ko lang kaya na magpunta doon na mag-isa. Ayaw kong magsama ng ibang tao dahil wala akong tiwala. Isa pa, matanda na ako. May mga panganib na naghihintay doon. Kaya kayo ang naiisip kong kayo ang kumuha. Tutal, inyo naman yon. Sabi ni Don Ramon. Nagkatinginan ng magkakapatid. Panganib? Anong panganib yan, Papa? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Romeo. Huminga ng malalim ang matanda.
Aswang. Tila may dumaan na anghel sa kanilang harapan. Nanahimik ang buong paligid. Mga ilang sandali ay bigla nilang tumawa ng malakas si Ronnie. Aswang, Papa? Nagpapatawa ka ba? Wala nang aswang ngayon. Panahon pa ni Kopong-Kopong yan eh. Ronnie, manahimik ka nga. Sasapakin ko yung mukha mo eh. Nang maisarado mo na yung bunganga mo. Stop, brother! Shut your mouth na lang kasi ang baho ng nganga mo. Let Pudra tell the story. Sabi ng baklang si Roman. Nang manahimik na ulit si Ronnie, ay ipinagpatuloy na ni Don Ramon ang kanyang sasabihin. Mayroong bodyguard dati ang nanay ninyo. Baldo ang pangalan niya. Nang mamatay ang nanay mo, kinuha niya sa mga biyenan ko ang baul. Akala ng pamilya ng nanay niyo, normal na tao lang si Baldo. Pero nagulat silang lahat nang biglang naging aswang. Wala silang nagawa kundi ang hayaan na lang kesa mamatay silang lahat. Alam mo, Baba, sa tagal ng panahon, baka ginamit na nung Baldo na yun ng mga ginto. Pambihira naman oh. Common sense naman. Inis naman na sabi ni Ronald. Ronald, nasa akin ang susi. Yung baul lang ang wala. Kapag nakuha ninyo ang baul, bumalik kayo rito para mabuksan natin. Dagdag pa ng matanda. Aswang nga naghihintay sa amin doon. Ibig sabihin, pwede kaming mamatay anumang oras kapag naroon na kami. Umayos ng pagkakaupo si Romeo. Oo, kaya ngayon pa lang, gusto ko nang malaman mula sa inyo kung sino ang gustong tumuloy. Ako, kayamanan yan eh. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Ronald. Kasama rin ako. Nagsalita rin si Romeo. Go, go, go! Todo na to! Sabat naman ang binabaing si Roman. Lahat sila ay napatingin sa binatilyong si Ronnie. O sige na, sasama na rin ako. Baka mamaya hindi nyo pa ako hatian. Sabi ni Ronnie. Pinalo ni Don Ramon ang lamesa. Nagulat pa sila ng bahagya. Tumayo ang matanda at nakita ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahil payag na kayong lahat, bukas na bukas din ay lalakad na kayo. Babawiin natin ang para sa inyo. Madiin ang pagkakasabi ng matanda. Bagay na lalong nagpagana sa kanilang kalooban. Mga anak, mag-iingat kayo doon. Maaari niyong makaharap ang mga sinasabi kong aswang, pero huwag kayong mag-alala. Lahat ng kakailanganin niyo ay ibibigay ko sa inyo. Tumango na lamang sila ng mga sandaling yon. Sa mga pagkakataon na yon, aminado si Romeo na kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Lalo pat malaki ang tsansa na makaharap nila ang aswang na tinutukoy ng Don. Kinabukasan, maaga silang naganda sa kanilang pag-alis. 4:00 pa lang ng madaling araw ay nakaimpake na sila. Lahat ng kailangan nila ay dala-dala na nila. Binigay na rin ni Don Ramon ang mapa kung saan makikita ang Baryo Maglayaw sa Zamboanga. Oh, handa na ba kayo? Tanong ni Romeo sa kanya mga kapatid. Sino bang hindi? Pabalang nasabi ni Ronnie, sabay pasok sa van. Doon ka sa likod, sapakin ko yung mukha mo eh. Sabi naman ni Ronald na binatukan pa si Ronnie. Nang masigurong wala na silang nakalimutan, pinaandar na rin ni Romeo ang sasakyan. 5:00 ng madaling araw sila umalis. Ihandaan niyo yung mga baril ninyo kapag nasa liblib na tayong daan. Baka may humarang sa ating mga rebelde. Paalala ni Romeo. Wala akong pakialam sa rebelde, no? Gusto ko makasagupa yung sinasabi ni Papa na aswang. Mayabang naman na sabi ni Ronnie. Napailing na lamang si Romeo. Ilang oras ang binyahe nila nung mga puntong yon. Kahit nakaupo lamang sila, ay nakaramdam na rin sila ng pagod. Halos buong araw na silang bumabiyahe. Inabot sila ng 3:00 ng madaling araw, saka sila nakapasok ng Zamboanga. Hininto ni Romeo ang sasakyan sa gilid. Ginising niya ang kanyang mga kapatid na sarap sa tulog. Nandito na tayo sa Zamboanga. Gumising na kayo. Sabi ni Romeo. Inang to, walang tulog-tulog. Ano, nakasyabo ka ba? Papikit-pikit matapang sabi ni Ronnie kay Romeo. Ilang minuto muna silang nakahinto sa gilid. Sinamantala na nila ang pagkakataon na yon para umihi at kumain na rin. Parang gusto ko na umuwi.
Grabe layo ng biyahe oh. Naknanto ko naman oh. Kuya Ronald, ano ka ba? Ano ba look mo sa General Santos Pagora ng Zamboanga? Puminantig pa ang daliri ni Roman. Anong sabi mo? Buwang ako? Uy, huwag nga kayo maingay. Napatigil ang dalawa sa sinabi ni Romeo. Mga ilang sandali lang, nakarinig na sila ng malakas na hiyaw. Nagmumula yun sa kagubatan. Nagtayuan ng balahibo ni Romeo ng mga sandaling yon. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay aswang ang kanilang narinig. Nasaan si Ronnie? Kailangan na natin umalis dito. Sabi ni Romeo na medyo natataranta. Ewan ko sa gagong yon. Iilang daw eh. Hindi na bumalik. Diyos ko, Corabels na as! Baka aswangit na ang na-hearing natin! Agad na silang sumakay sa sasakyan. Pero hindi pa sila makaalis dahil wala pa ang kanilang bunso. Samantala, palakas naman ng palakas ang hiyaw na kanilang naririnig. Naknang toko naman yung Ronnie na yan oh. Malilintikan sa akin yan eh. Galit na si Ronald sa mga pagkakataong yon. Big brother, let's go na! Let's go na natin ang heavy person! Ano ka ba Roman? Kapatid natin yon oh. Kabilin-bili na ni Papa na uuwi tayong kompleto. Kontra sa kanya ni Romeo. Kakaimbiyan na naman yarn! Baka mamaya makita na tayo here ng aswangit! Nako! Biglang tumigil ang malakas na hiyaw. Nang makita na nila si Ronnie, nakakalabas lang sa halamanan, ay biglang nabuo ang pag-asa sa kanilang kalooban. Hoy! Loko ka! Sumakay ka na rito! Sigaw ni Ronald. Nakatayo lang si Ronnie. Nang tutukan nila ng flashlight ang mukha nito, ay nakita nilang tila namumutla ang binata. Takot na takot ang mukha, kaya nagkusang loob na si Romeo na lumabas para hilahin papasok ng van si Ronnie. Agad na sinarado ni Romeo ang sliding door. Binatukan naman ni Ronald si Ronnie dahil sa sobra niyang inis. Buha ka ng ina ka! Saan ka magaling? Kuya Ronald, wag na ang ina natin! Sabat naman ng bakla. Walang ano-ano ay pinaharurot na ni Romeo ang sasakyan. Nang bagyang makalayo ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Nung mga sandaling yon ay hindi pa rin makapagsalita si Ronnie. Kita ang labis na takot sa mukha ng binata. Ronnie, ano ba nakita mo sa gubat? Tanong ni Romeo kahit na may ideya na siya. Lalaki, may pakpak, yung muka. Tama, nakakatakot yung muka. Oo, tama, aswang yun. Totoong aswang. Totoo, umuwi na tayo. Mamamatay tayo dito. Binatukan ulit ni Ronald si Ronnie para pakalmahin. Sinasabi mong totoong aswang? Tanong ulit ni Romeo. Nakahawak pa sa ulo si Ronnie dahil sa kirot ng pagkakabatok sa kanya. Totoong aswang. Naniniwala na ako. Huwag na tayong tumuloy. Nakakatakot siya. Pakiusap, umuwi na tayo. Sabi ni Ronnie. Hindi pwede. Malapit na tayo sa baryo Maglayaw. Kaya tutuloy na tayo. Kontra ni Romeo. Ang daldal mo sa mansyon pero duwag ka palang hayop ka. Kinwelyuhan pa ni Ronald si Ronnie. Buti na lamang ay inawat agad ito ni Roman. Nahinto lang sila nang biglang may humarang sa kanilang lalaki. Madungis ang suot nito, kaya nung una, inakala nilang pulubi lang. Aswang yan! Sigaw ni Ronnie. Nataranta ang magkakapatid nang makitang mukha ng lalaking nakaharang sa kanilang daraanan. Kumpirmado na aswang ang isang yon. Mga duwag ang putya! Sabi ni Ronald. Dinampot ni Ronald ang baril na pinabaon sa kanila ng ama. Lumabas siya ng van at saka pinagbababaril ang lalaking aswang. Dahil sa kanyang ginawa, ay napilitang gumapang palayo ang aswang. Sumakay ka na! Bida-bida ang potya! Sigaw ni Romeo. Pabalik naman bumalik ang lalaki sa van. Mga duwag kasi kayo eh! Pagmamayabang ni Ronald. Di ikaw na ang brave. Push mo yan, Bex! Hoy! Manahimik ka nga bakla! Muling pinarurot ni Romeo ang sasakyan. Hinabol sila ng aswang ngunit dahil sa sobra nilang bilis ay hindi sila inabutan. Naging kalmado na silang lahat nang masigurong wala nang humahabol sa kanila. Tiningnan muli ni Romeo ang mapa. Medyo nabahala siya nang mapagtanto na malapit na sila.
Hininto ulit ni Romeo ang sasakyan. Ipinagtaka naman yun ng kanyang mga kapatid. Oh, bakit ka uminto? Tanong ni Ronald. Kung natatanaw niyo ang kalye na paliko, doon ang baryo Maglayaw. Sabi ni Papa, abandonado na raw ang baryo na yon. Doon din daw mismo nakatira yung dating bodyguard ni Mama, si Baldo, yung aswang. Napansin ni Romeo na kinabahan na naman ang kanyang mga kapatid. Pero kailangan na nilang tumuloy. Masasayang ang pinunta nila kung magpapadala sila sa takot. Kayo na lang, dito na lang ako sa van. Nababahalang wika ni Ronnie. Hindi pwede, Ronnie. Delikado kung mag-isa ka lang dito. Hindi natin alam kung ilan ang aswang dito. Baka mamaya, bukod dun sa mga nakainkwentro natin, meron pa palang iba. Hindi nasabi sa atin ni Papa na marami palang aswang dito. Kaya ikaw, sumama ka na sa amin. Kung mamamatay ka lang din, mamatay ka ng may kasama. Sabi ni Romeo. Pero, Di ba makulit ka? Ilabas mo yung kulit mo ngayon. Inang to, aswang lang pala magpapaurong sa bayag mo eh. Sasampalin pa sana ni Ronald si Ronnie. Buti na lang ay inawat kagad siya ni Roman. Binuksan na ni Romeo ang pinto. Binitbit na niya ang sariling bag at inipit sa tagiliran ng baril. Kung gusto niyong makuha ang mana, tara na. Sabi ni Romeo at nauna nang bumaba ng sasakyan. Yan ang napapala mo sa pagpili mong mamuhay sa poder ng tito natin eh. Lumaki kang duwag. Sabi ni Ronald sa kanilang bunso. Wala nang nagawa ang binatang si Ronnie. Sumunod na lang siya sa kanyang mga kuya. Naisip niya rin na mas magiging mahirap din pala para sa kanya kapag nagpaiwan siya. Dala ang mga kagamitan ay naglakad sila patungo sa natatanaw nilang kalye. Malakas ang kabog ng dibdib nilang apat. Pero kapag iniisip nila ang ginto, ay nagkakaroon sila ng lakas ng loob. ay correct mga pudra. Basahin nyo up there oh. Baryo Maglayaw. Roman, huwag kang maingay. Saway ni Romeo habang nakatingin sila sa isang arko kung saan nakalagay ang pangalan ng baryo. Sabi ni Papa, abandonado na ang baryo na ito ah. Bakit parang may mga nakatira? Kunutang noon ni Ronald nung oras na yon nang mapansin ang bagay na yon. Napaisip din si Romeo sa ideyang yon. Palagay niya, ang pagkakaalam ng kanyang ama ay matagal nang nabago. Sa tagal ng panahon, natirhan na ng mga tao ang baryo Maglayaw. Kung hintayin na lang kaya natin na mag-umaga. Sabat ni Ronnie. Manahimik ka nga. Wala ka namang alam eh. Inis pa ring sabi ni Ronald. Pinatahimik ni Romeo ang dalawa. Naglakad sila papasok ng baryo na yon. Maraming kabahayan doon ngunit dahil alanganing oras na ay wala silang makitang nasa labas. Sa kanilang paglalakad, may nakita silang tindahan. Yun na lamang ang bukod tanging bukas noong mga oras na yon. Tao po. Sambit ni Romeo. May isang matandang lalaki ang sumilip mula sa loob ng tindahan. Nakaramdam ng pagkailangang magkakapatid nang masilayan ng kakaibang ngiti ng matanda. Iho, ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda. Alam niyo po ba kung saan dito yung sagingan? Yung may kuweba na katabi ng isang lumang mansyon? Tanong ni Romeo. Agad na nagbago ang reaksyon ng mukha ng matanda. Tila ba nakaramdam yun ng takot. Nahanap niyo ba ang Supremo? Kung ganon, hinuhukay niyo na ang sarili niyong libingan. Wika ng matanda at nagmamadali itong nagsarado ng tindahan. Nabigla na lamang ang magkakapatid. Nakakatingin na lamang sila at iniisip ang Supremo na sinabi ng matanda. Tara na, sira ata ang ulo niyan eh. Wika ni Ronald. Pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Palingon-lingon sila sa bawat bahay na kanilang madadaanan. Nagtataka si Romeo sa kanyang mga nakikita. May mga nakasabit na itim na tela sa bawat bahay. Hindi niya alam kung para saan yon. Pero malakas ang kutob niya na merong kakaibang pakinabang yon sa mga taga roon. Sa halos 15 minutos na paglalakad, meron na silang narinig na agos ng tubig. Nang hawiin nila ang nakaharang na halaman, isang bahay ang kanilang nadatnan. Simpleng bahay lang yon, nagawa sa kahoy. At katulad ng iba, may nakasabiting itim na tela doon. Pahinga muna tayo rito. Mukha namang walang tao eh.
sabi ni Romeo matapos silipin ang nasa loob. May dalang kandila ang magkakapatid. Sinindihan nila yon nang pumasok na sila sa loob. Sinamahan na rin nila nang daladala rin nilang flashlight. Nung mga sandaling yon, kahit papaano ay nakahinga sila ng maluwag. Ganun pa man, hindi sila naging kampante dahil sa inasal na matandang lalaki. Malakas ang kutob nila na may kakaiba talaga sa baryo Maglayaw. Papalipas muna tayo ng oras dito. Umalis na lang tayo kapag umaga na, sabi ulit ni Romeo. Humiga na muna si Ronnie at Roman sa papag na naroon, habang si Romeo at Ronald naman ay nakaupo lang sa mahabang upuan. Mag-iisang oras pa lamang silang naroon ay nakarinig sila ng kakaibang tunog. Naunang nagising si Romeo at Ronald dahil mababaw lang ang kanilang tulog. Ano yun? Tanong ni Romeo. Silipin mo! Utos naman ni Ronald na halatang natatakot din. Dahan-dahang dumungaw si Romeo sa bintana. Nagtago siya na mapagtanto kung ano ang nasa labas. Isang lalaking aswang ang naroon. Agad na tinakpan ni Romeo ang bibig ni Ronnie at Roman nang magising na rin ang dalawa. Pinagmamasdan lang nila ang aswang na nasa labas na nagmamasid. Lalapit sana yun sa harapan ng bahay, ngunit ang makita nito ang itim na tela ay agad na rin itong umalis. Bumuga na lamang sila ng hangin sa sobrang kaba. Putik! Lugar ba ito ng mga aswang? Parang kahit saan tayo pumunta merong aswang eh. Pagrereklamo ni Ronald. Scary ang swangit. Need na talaga nating mag-get ang treasure. Wika naman ni Roman. Umalis na tayo. Mahirap na at baka maabutan tayo ng iba rito, sabi ni Romeo. Nagmamadali silang pinagbibibit-bit ang kanilang mga gamit. Mag-uumaga na rin naman, kaya kahit papaano, malakas ang kanilang loob. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, meron ulit silang nadaanan ng mga kabahayan. Pero sa pagkakataong yon, may mga tao na sa labas. Nakatingin sa kanila ang lahat ng tao. Para bang yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tao. Nagbubulong-bulungan ng mga yon. Iba rin ang lingwahe na naririnig nilang ginagamit ng mga naroroon. Kaya naman wala silang maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Lumapit si Romeo sa isang lalaki na naglalaga sa dikahoy na lutuan. Manong, pwede ho ba magtanong? Kilala niyo po ba si Baldo? Tanong ni Romeo. Napatigil ang lalaki sa ginagawa. Tumayo ito at lumapit kay Romeo. Lumingon muna yon sa paligid bago nagsalita. Paano nyo nakilala si Baldo? Tanong ng lalaki. Kilala po siya ng tatay namin. May gusto lang po kaming kunin sa kanya. May tuturo niyo po ba kung saan siya nakatira? Dagdag pa ni Romeo. Makinig ka, iho. Hanggat maaga pa, huwag nyo nang ituloy ang binabalak nyo. Mapapahamak lang kayo. Napakunot ang noo ni Romeo dahil sa pagtataka. Mapapahamak? Bakit naman? Hindi ba nyo alam kung sino at ano siya? Si Baldo ang supremo ng mga aswang. Kaya habang hindi nyo pa siya nakikita, ay umalis na kayo. Pasigaw ang sabi ng lalaki. Hindi na napigilan ni Ronald ang sarili at sumali na ito sa usapan. Wala kaming pakialam kung ano ba siya. Ituro mo sa amin ang tirahan niya. Kailangan namin makuha ang baul sa kanya para makalis na kami sa weirdong baryo na ito. Maangas na sabi ni Ronald. Baul? Kukunin niyo? Ha, sige, bahala kayo. Ayun, kita niyo yung pababa na yan? Nandun ang kuweba na may lumang mansyon. Nandun siya. Sige, puntahan niyo. Huwag niyo kung sisisihin kung mamamatay kayo. Galit na bumalik sa ginagawa ang lalaki. Napailing na lamang si Romeo. Kahit anong pananakot pa ang kanilang matanggap, hindi na sila aatras sa laban. Isusugal na nila ang kanilang buhay para sa mana na kanilang hinahangad. Hindi nila pinakinggan ang lalaki at dumiretso sila sa direksyon papunta sa kuweba. Habang papalapit sila ng papalapit, ay palakas naman ng palakas ang kabog ng kanilang dibdib. Baka sa kanilang mga mukha ang kaba, lalong-lalo na ang binatang si Ronnie. Nakulang na lang ay tumakbo na lamang palayo. Huwag kang matakot. Sisikat na ang araw. Takot ang mga aswang sa araw. Pabulong na sabi ni Romeo para palakasin ang loob ng kanyang bunsong kapatid. Hawak-hawak na rin nila ang kani-kanilang baril. Ganon din si Roman na parang manika lang ang pagkakahawak sa 45 niya.
Dahan-dahan silang lumapit sa lumang mansyon. Sa labas pa lang ay nahihiwagaan na sila. Marami kasing nakasabit na kung ano-ano sa palibot ng mansyon. Ihandaan nyo na ang sarili nyo Sabi ni Romeo na makapasok na sila sa bakuran. Lumang-luma na talaga ang lugar. Marami na kasing mga halaman ang gumagapang sa lapag at sa nabubulok na gate. Nang makalapit na sa pinto ay agad nilang sinipa yon. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanila ang isang lalaki na medyo puti na ang buhok. Kasing idara naman rin ito ng kanilang ama. Itaas mo ang kamay mo! Sigaw ni Romeo sa hinihinala nilang si Baldo, ang dating bodyguard ng kanilang ina at ang nagnakaw di umano ng baol na naglalaman ng ginto. Sino kayo? Tanong ng lalaki. Oh, ang taray! Ano itech? Interview before your funeral? Sige na, up mo na sa air ang kamay mo, no? Kasi kung hindi, tegi boom boom ka sa amin. Sige ka! Pananakot ni Roman. Tinatanong ko kayo, sino kayo? Paano kayo nakapasok ni... Nagpaputok ng baril si Ronald. Dami mong daldal, papatay na kita Inawat ni Romeo si Ronald nung mga sandaling yon. Kasi kung hindi, ay baka doon palang natapos na ang buhay ng lalaki. Ikaw ba si Baldo? Lumapit ng bagya si Romeo. Nanlalaki ang mata ng lalaki sa kanila. Hindi makapaniwala kung papaano siyang nakilala ng magkakapatid. Saan nyo nalaman ang pangalan ko? Sino ba talaga kayo? Patayin na nga natin yan. Nasasayang ang oras natin Ronald, manimik ka nga muna, pwede? Inis din na sabi ni Romeo sa apuradong kapatid. Ilang segundong nanahimik ang paligid. Pinagmasdan mabuti ni Romeo ang kanilang kaharap. Oo, ako nga si Baldo. Ano bang kailangan nyo sa akin? Sumenya si Romeo kay Ronald. Walang ano-ano, pinukpok nila ng baril si Baldo sa batok. Ilang segundo lang ay nawalan na kagad yun ng malay. Tinali nila agad yun sa haligi ng mansyon. Ayan, don't ka na mag-transform ng monster, ha? Sleep well, Papa Di Asukal. Sabi ni Roman at kumembot papaupo sa maalikabok na sofa. Kailangan natin gawin yan. Baka tumakas na naman Sabi ni Romeo. Patayin na kaagad natin yan. Kung ako lang masusunod, papatayin ko na yan. Inis na sabi naman ni Ronald. Habang si Ronnie naman ay tahimik pa rin sa gilid. Maya-maya lang ay natahimik sila nang mapansin nilang maraming tao sa harapan ng mansyon. Tila ba naghihintay ang mga yon sa kanilang paglabas. Nakakailang at nakakabahala ang tingin ng mga tao. Para bang anumang oras ay papasukin sila sa bahay. Patayin! Patayin! Sigaw ng mga tao sa tapat ng mansyon. Nadagdagan ng kaba ng magkakapatid dahil sa mga tao sa labas na hindi mapigilan. Palakas ng palakas ang kanilang sigaw. Lahat ng yon ay nagdanais na mamatay ang lalaking si Baldo. Sigaw nung sigaw, ayaw naman pumasok dito. Para mga matatapang na aso na kapag pinakawalan duwag naman. Pwe! Wika ni Ronald habang nakasilip sila sa pintuan. Mga ilang sandali lamang ay nagkaroon na ng malay ang lalaking si Baldo. Nabahala magkakapatid sa pag-aakalang magpapalit na ng anyo ang lalaki bilang aswang. Tinutukan na nila yun ng baril para tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ano? Change outfit ang peg? Magiging monster ka na ba? Wika ni Roman. Nagkakamali kayo ng hinala. Hindi ako ang dapat yung kinakalaban. Sabi ni Baldo. Sabihin mo na sa amin kung nasaan ang bowl ng ginto. Yun lang naman ang kailangan namin labas mo na! Nauutal-utal naman na wika ni Ronnie. Wala naman akong intensyon na itago yun sa inyo. Ibibigay ko naman talaga sa inyo yung kung... Hindi mo na kami maluloko! Alam namin kung anong klaseng tao ka! Mali! Kung anong klase ka ng aswang pala! Sabi ni Ronnie. Ako, aswang, nahihibang yata kayo. Mukhang nalaso ng tatay nyo ang utak nyo. Hindi ako aswang. Sigaw ni Baldo at nagpupumilit na makawala. Lahat ng tao rito tinatawag kang aswang, kaya hindi mo kami malilinlang. Ronnie, Roman, takman nyo ang bibig niyan. Naiirita ako Inabot ni Ronald ang duct tape sa dalawa. Dali-dali naman ang mga iyon na nilagyan ng tapal ang bibig ng matandang si Baldo.
Paano magsasalita yun kung tatakpan yung bibig niyan? Bobo mo rin no? Inis na napapailing na sabi na lang ni Romeo. Kesa naman mapatay ko pa yan, di mas lalo tayong walang napala. Ngumisi na lamang si Ronald. Nung mga sandaling yon, ay minabuti ng magkakapatid na bantayan si Baldo. Mga bandang hapon na nang maisipan nilang lumabas para sana humanap ng makakain. Halos buong araw na rin kasi silang hindi kumakain. Nagrereklamo na ang baklang si Roman. Si Romeo at Ronald ang lumabas ng mansyon na yon. Naglakad-lakad sila sa baryo Maglayaw. Weirdo na mga tao rito. Hindi naman tayo yung aswang pero grabe sila makatingin. Sarap barilin isa-isa Pabulong na wika ni Ronald. Pabayaan mo na sila. Baka hindi lang sila sanay na tayong taga-malayo ang nakahuli kay Baldo. Sabi na lamang ni Romeo. Huminto sila sa isang tindahan. Kinausap naman sila ng mga naroon. Hindi maintindihan ni Romeo kung bakit sila tinatanong kung hanggang kailan sila sa mansyon ni Baldo. Nang sabihin ni Romeo na hanggang gabi sila, nagkatinginan ng mga taong naroroon. Napapailing na lamang si Romeo. Bumalik na lang sila na makabili na sila ng tinapay. Pagdating nila sa mansyon, ay nakatanggal na ang tapal ng bibig ni Baldo. Agad namang umarangkada ang init ng ulo ni Ronald sa mga pagkakataong yon. Sinong nagtanggal ng tapal dyan? Tanong ni Ronald. Sumenyas lang si Ramon at inginuso si Ronnie. Nilapitan kaagad ni Ronald ang kanilang bunsong kapatid. Hinawakan nito sa kwelyo ang binata. Sumenyas lang si Roman at nginuso si Ronnie. Nilapitan agad ni Ronald ang kanilang bunsong kapatid. Hinawakan nito sa kwelyo ang binata at dinikit sa pader. Bakit mo tinanggal? Bobo ka ba? Tama na yan, Ronald! Wika ni Romeo at inawat na rin silang dalawa. Alam nyo, parang may nose si Elder Baldo. Let us hear his chismis, mga broda. Sabi ni Roman. Tumingin silang lahat kay Baldo. Sabi mo na kung nasaan ang ginto. Naglakad pa si Romeo palapit sa matanda. Bago nyo malaman kung nasaan ang ginto, gusto ko munang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Sabi ni Baldo. Nagkatinginan ng magkakapatid. Pare-pareho nilang binabasa sa mata ng matandang si Baldo ang nais nitong sabihin. Pwede ba? Sabihin mo na. Gusto na namin makauwi. Dami mong satsat. Sabi ni Ronald. Ang lugar na pinuntahan nyo ay baryo ng mga aswang. Nasa alanganin ng inyong Baryo ng mga aswang? Malamang, nandito ka Aswang ka, di ba? Nakakita kami ng mga aswang bago kami nakarating dito. Kaya hindi na kami magtataka kung baryo talaga ito ng mga aswang. Inis na sabi ni Romeo. Nagkakamali kayo ng pagkakaunawa sa sinasabi ko. Dahil ang mga nakikita niyong tao sa labas ay hindi talaga tao. Sila ang mga aswang sa baryo na ito. Lahat ng nakakaharap ninyo ay mga aswang. Naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon para atakihin kayo. Mamayang gabi, kailangan nyo nang umalis. Dahil mamayang gabi ay masisilayan nyo na ang kabilugan ng buwan. Kapag hindi kayo umalis, mamamatay kayo. Sos, kung ano-ano mo sinasabi mo Tinutukan ni Ronald ng baril ang matandang si Baldo. Kung ayaw niyong maniwala, huwag na lang kayong lalabas ng bahay na ito. Dahil kapag nandito kayo sa loob ay ligtas kayo. Puno ng pangontra ang mansyon na ito. Maniwala kayo sa akin. Dagdag pa ni Baldo. Sa mga sandaling yon ay napapaisip na rin si Romeo. May parte sa kanyang utak na tila ba gustong pakinggan ang sinasabi ni Baldo. Kaso, sa mga ganoong sitwasyon ay naguguluhan siya. Mas nangigibabaw pa rin ang paniniwala niya sa kanyang ama. Hindi! Lalabas tayo mamaya pagsapit ng gabi. Ituturo mo kung nasaan ang baol. Napupuno na ako sa iyo Galit na wika ni Ronald. Nakulang na lang ay pukpukin niya sa ulo ng baril si Baldo. Napailing na lang si Baldo. Hindi na ito nagsalita pa dahil batid niya na kapag pinilit niya pa ang nais niyang sabihin, baka mas mapadali pa ang buhay niya. Naisipan na lamang nito na maghanap ng tamang pagkakataon para makumbinsi ang magkakapatid. Lumipas sa mga sandali, kumagat na rin ang dilim sa buong paligid. Tahimik na ang baryo Maglayaw.
Ang katahimikan na yon ay tila naghahatid ng kilabot kay Romeo. Iba ang pakiramdam niya. Mabigat. Hindi siya mapakali. Hawakan nyo yan ha, baka makatakas pa yung aswang na yan. Sabi ni Ronald na nagpresenta na mamuno ng mga sandaling yon. Pansin kasi nila na parang balisa si Romeo. Lumabas sila ng mansyon kasama ng matandang si Baldo. Wala nang magawa matanda kundi ituro ang baul. Nasa alanganin na ang buhay niya. Isa pa, wala na naman siyang interes sa baul na yon. Sa kailaliman ng gabi ay naglakad sila ng ilang metro. Malapit lamang ang kuweba sa mansyon. Napansin ni Romeo na ilang beses nang tumitingala ang matandang si Baldo sa itaas. Bilog kasi ang buwan. Nagtataka si Romeo kay Baldo. Sa isip-isip niya, dapat si Baldo ang unang nagpalit ng anyo kung totoong aswang ito. Ganun pa man, tinuon na lamang ni Romeo ang atensyon sa baul. Bigla na lang siyang nasabik nang maisip na ilang sandali na lang ay mas yayaman na silang magkakapatid. Narating nila ang kuweba. Huminto sila sa harapan nun. Tulad ng mansyon, marami din kung ano-anong nakasabit sa bungad ng kuweba. Sabi ni Baldo, yun ay mga pangontra. Sige na, pumasok sa loob. Susunod kami. Sabi ni Romeo. Hindi nagsalita si Baldo. Sinunod na lamang nito ang utos na magkakapatid. Binuksan na ng 4 ang daladala nilang flashlight. Nakatulong yon para mas madali nilang makita ang kanilang dadaanan. Ang taray! Parang Walk to Remember ang peg. Ay, malicious. Walk to Death pala. Kasi baka sa NDT, puro aswangit. Pagbibiro ni Roman. Binatukan na naman kaagad ito ni Ronald para manahimik. Kung wala ka sasabihin maganda, sara mo yung bunganga mo. Salot! Sabi ni Ronald. Nabalot sila ng katahimikan sa mga sumunod na minuto. Maglilimang minuto na silang naglalakad. Naiinip na si Ronald at unti-unti nang nauubos ang pasensya nito. Huminto ang matandang si Baldo. Tinuro niya ang isang pinto. Ay, bongga! May door sa balar ng Baldong Tabon! Pumilantik na naman ang daliri ni Roman. Tara, sumunod kayo sa akin. Nasa loob ng pintong yan ang baul na hinahanap ninyo. Sabi ni Baldo. Nagsinyasan lang ang magkakapatid. Pagbukas ni Baldo ng pintuan, nakita kaagad nila ang isang baul na puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Kasing laki ito ng 40 inches na TV. Hindi makapaniwala ang magkakapatid sa kanilang nakikita. Totoo nga ang sinasabi ng kanilang ama. Eto na ito! Eto na yon! Nasasabik na sabi ni Ronald. Ronnie, Roman, buhatin nyo na. Lalabas na kagad tayo na makauwi na. Ay, taray mo, Romeo Sa ganda ko ito bubuhatin ko niyan. Kung gusto mo makihati, makisa ka na lang, magbuhat ka. Dagdag pa ni Romeo. Bumuntong hininga na lamang ang binabaing si Roman. Sinunod na lamang niya ang utos ng panganay nila sa ngalan ng inaasam na mana. Paano ito matandang to? Patayin ko na ba ito? Baka mamaya maging aswang pa ito. Tinutukan na naman ni Ronald ng baril si Baldo. Kalmado lang si Baldo at nagsalita. Inuulit ko, hindi ako ang aswang. Oo, kinuha ko ang baul, pero utos sa akin yon ng inyong mama. Hinabilin niya sa akin na kapag dumating ang araw na kukunin niyo ang baul, bibigay ko sa inyo kaagad ng walang pag-aalinlangan. Ang papa niyo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sinabi niya sa inyo na isa akong aswang. Nang sa ganon ay hindi kayo magtiwala sa akin at hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Hindi totoong namatay ang inyong ina sa aksidente. Namatay siya dahil sa aswang. Ano? Anong pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Romeo. Magkakasama kaming 3 doon. Kami-kami ang kumuha ng baul mula sa ama ng mama ninyo. Dahil sa kasakiman ng papa ninyo sa yaman, iniwan niya kami ng may mga lubusog na aswang. Nakuha nila ang baul, pero sa kasamaang palad, kinain ng aswang ang ina ninyo. Tumakbo ako palayo at nakaligtas ako. Ginawa kong lahat para mabawi ang baul dahil yun ang habilin sa akin ng mama ninyo.
Ngayon, alam ko na ginagamit kayo ng papa ninyo para sa sarili niyang interes. Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Nakangising tanong ni Ronald. Dahil una pa lang, nagsinungaling na ang papa ninyo. Hindi ako aswang, kasi kung aswang ako, dapat nasunog na ako sa mga dala ninyong bawang at asin. Dapat nagpalit na ako ng anyo dahil kabilugan na ng buwan. Eh kung di ka aswang, bakit dito mo napiling itago ang baol? Alam mo namang maraming aswang dito, di ba? Tanong naman ni Romeo. Dahil alam ko na mahihirapan pumunta dito si Don Ramon. Kaya kayo ang pinapunta niya dahil ayaw niyang mamatay. Sa ibang sabi, wala siyang pakialam sa... Tumahimik ka! Binaril ni Ronald ang matanda. Pero dahil hindi naman ito biyasa sa paghawak ng baril, ay hindi yun tinamaan. Inawat agad ni Romeo si Ronald at inagaw ang baril. Kumalma ka nga! Mabubulilyaso pa tayo dyan sa ginagawa mong yan eh. Kung papatayin mo yan, hindi tayo makakalabas sa kuweba na ito. Siya lang ang nakakalam ng pasikot-sikot, no? Kumalma at natawa naman si Ronald sa kanyang narinig mula kay Romeo. Kung talagang totoo mga sinasabi mo, patunayan mo. Ituro mo sa amin ang ligtas na daan. Napatigil silang lahat nang marinig ang mga hiyawan ng aswang sa labas. Maraming boses ang naririnig nila. Nakakatakot. Parang sinyalis na yon ng pag-atake ng mga aswang. Kailangan na nating makabalik sa mansyon. Doon lang tayo ligtas. Nandiyan na ang mga aswang. Sabi ni Baldo. Akala ko ba may pangontra ang kuweba sa bungad? Kinwelyuhan ni Ronald ang matanda. Meron, pero dahil sa nandito tayo, gagawa sila ng paraan para makapasok. Napalunok ng laway si Romeo. Dumaloy na naman ang takot sa kanyang sistema. Hindi niya inakala na ang mga tao pala sa baryong Maglayaw ay ang mga aswang pala na kinatatakutan nila. Sumunod kayo sa akin. May alam akong mabilis na daan pabalik sa mansyon. Wika ni Baldo. Nagkakatinginan pa silang apat dahil wala pa rin silang tiwala. Subukan mo lokohin kami patay ka. Pagbabanta naman ni Romeo. Tumangulang sa kanya ang matanda. Sinundan ng magkakapatid ang matandang si Baldo. Nakalabas sila ng kuweba noong mga sandaling yon. Kaso, naramdaman na lang nila na marami na palang nakapalibot sa kanila. Pagtingin nila sa paligid, may mga aswang na nakaabang sa kanila. Patay! Bulong na lamang ni Ronnie. Patay na! Anong gagawin natin ito? Nababahalang wika ni Ronnie. Sa mga pagkakataon kasi na yon, ay pinalilibutan na sila ng mga aswang. Lintik! Naloko na! Sabi naman ni Romeo. Kung naniwala lang sana kayo sa akin, hindi sana magyayari ito. Paninisi naman ni Baldo. Nagtatayuan ang kanilang mga balahibo ng mga sandaling yon. Hindi nila lubos sa kalain na sa ganong sitwasyon magtatapos ang kanilang buhay. Lalapitan na sana sila ng mga aswang nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Napayuko sila at ang iba ay dumapa na lang sa lupa. Nakita nilang nangisay ang mga aswang dahil sa bala na kanilang sinalo. Nagsitakbuhan ng mga aswang dahil sa takot na malaga silang lahat. Nang tumigil na ang putok, ay saka lamang nagkaroon ng lakas ng loob ang magkakapatid na tumayo. Naaninagan nila na maraming armadong lalaki sa kanilang paligid. Nanlaki na lang ang kanilang mga mata nang mamukaan ang isang matanda na naroroon. Papa? Sambit ni Romeo nang makita si Don Ramon na kasama ng mga lalaki. Anong ginagawa mo rito, Papa? Akala ko ba delikado? Tsaka, sino yung mga hinayupak na kasama mo? Bakit armado yan? Si Ronald naman ang nagsalita. Hindi nagsalita si Don Ramon. Nang makita ng Don si Baldo sa gilid, walang pagdadalawang isip na binaril nito ang albularyo. Bagsak agad yun sa lapag, ni hindi man lang ito nakapagsalita. Gulat na gulat naman si Romeo. Hindi nila inakala na kakayanin pumatay ng kanilang papa. Papa, bakit mo pinatay si Mang Baldo? Nagtatakang tanong ni Romeo. Pinapatay dapat lahat ng sagabal. Tanging sagot ng Don. Si Pudra naman, beast mode ka agad. Kalmalicious ka lang, no? Sabat naman ng baklang si Roman para palamigin ang tensyon.
Samantala, nilapitan ni Romeo si Baldo at tinuwakan sa liig. Napailing na lang si Romeo nang makumpirma na wala na nga ang albularyo. Sa ginawang yon ni Don Ramon, medyo nakaramdam siya ng pagkailang sa sariling ama. Hindi kasi ganoon ang pagkakakilala niya sa kanilang tatay. Kahit maraming koleksyon yon ng baril, kailanman ay wala yung pinatay na tao. Oh, kunin niyo na ang baol! Utos ni Don Ramon sa mga kasama niyang lalaki. Teka sandali pa. Anong ibig sabihin nito? Di ba sabi mo, amin ang bowl na ito? Saan mo naman yan dadalhin? Pasensya ka na, Romeo. Ako muna bago kayo. Siyempre, ako ang ama. Hindi pwedeng wala akong makuha dito. Wika ni Don Ramon na siya namang ikinagalit ni Ronald. Ginamit mo lang kami para makuha ang gusto mo. Lalapitan sana ni Ronald ng ama, ngunit agad siyang tinutukan ng mga armadong lalaki. Oo, ginamit ko lang kayo. Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Una pa lang. Ang mahalaga lang sa akin ay yumaman pa ako. Bahala kayo sa buhay ninyo. Sa galit ni Ronald, ay sinubukan niyang labanan ng dalawang alalay na nakatutok ng baril sa kanya. Kaso, wala rin siyang nagawa. Napadapa lang siya sa lapag. Ikaw, Ronald, masyado kang matapang. Akala mo siguro hindi kita kayang ipabura sa mundong ito? Kahit na anak kita? Napakahayo pala ng ugali mo eh. Kaya pala bata pa lang kami. Malayo na ang loob namin sa iyo. Kasi demonyo ka. Sana dumugin kayo ng mga aswang. Galit na sabi ni Ronald. Hindi na nagsalita pa si Don Ramon. Si Roman at Ronnie naman ay tahimik lang sa gilid. Takot na takot sa kanilang ama dahil hindi nila inaasahan na gano'n ang mangyayari. Napailing na lamang si Romeo at tinulungang makatayo si Ronald. Pinagmasdan nilang papalayo ang grupo ni Don Ramon. Kabilugan na ng buwan, bumalik muna tayo sa mansyon ni Baldo. Sabi ni Romeo. Aalis na sana sila nang biglang tumayo si Baldo sa kanilang likuran. Shucks! I thought deads ka na? Gulat na sabi ni Roman. Nanlaki rin ang mata ni Romeo nung pagkakataong yon. Marami akong suot na agimat. Hindi ako tatablan. Mabuti bumalik tayo sa mansyon. Anumang oras ay babawi na ang mga aswang. Wika ng albularyong si Baldo. Dali-dali na silang naglakad paalis. Nang nakarating sila sa mansyon, ay saka lamang nagsisisigaw si Ronald. Walang paglagyan ng galit niya sa kanyang ama. Hayop yang si Papa. Mga sarili niyang anak tinalo niya para lang sa kayamanan. Kayo naman, may mga hawak kayong baril pero hindi niyo pinaril. Bakit? Meron ka rin naman, Ronald ah. Anong ginawa mo? Sabat naman ni Ronnie. Sa inis ni Ronald ay sinakal niya ang kanyang bunsong kapatid. Tama na yan. Isipin niyo na lang kung paano tayo makakaligtas sa mga aswang. Yun ang mahalaga ngayon. Suway sa kanila ni Romeo. Bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na putok. Rat-rata na parabang may gera. Napangisi na lamang si Ronald nang maisip na napalaban na sa aswang ang kanilang ama. Dinadalangin niya na sana mapatay na ng mga aswang ang kanyang sugapang ama. Ha! Buti nga sa gago. Sabi ni Ronald. Ihanda niyo ang sarili ninyo. Baka palibutan na rin nila tayo. Ang sabi naman ni Mang Baldo. Maigpit na ang hawak nila sa kanilang mga baril. Ilang sandali lang nakarinig sila ng sigaw sa labas. Pamilyar ang boses. Nang silipin nila, nakita nila si Don Ramon na nasa labas ng gate. Mga anak, pakibuksan ang gate. Tulungan niyo ako. Hinahabol nila ako. Pagmamakaawa ng Don. Hayaan na natin siya dyan. Mga ganyang tao, dapat hinahatid na sa impyerno. Sabi naman ni Romeo. Maiyak-iyak na si Don Ramon nang makita niyang papalapit na ang mga aswang. Kahit na ano pang gawin niyang pagmamakaawa, wala nang pakialam sa kanya ang mga anak. Kitang-kita ng mga mata nila Romeo kung papaano pagpiestahan ng aswang ang kanilang ama. Ginawang baboy si Don Ramon. Kinaukaw ang laman loob at pinaghiwa-hiwalay ang parte ng katawan. Masuka-suka naman si Ronnie at Roman sa kanilang nasaksihan. Makinig kayo. Walang magpapaputok ng baril. Hayaan lang natin silang pumalibot sa bahay hanggat wala tayong ginagawa. Hindi sila mauudyokan na piliting makapasok. Huwag nating sagarin ang pasensya nila.
paalala sa kanila ni Mang Baldo. Sinubukan nilang kumalma sa pagkakataong yon. Nagtimpla ng kape si Romeo at umupo muna sa gilid. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang sinapit ng kanilang ama. At aminin man niya o hindi, nanghihinayang siya sa baul na kanilang dapat na iuwi. Lumipas ang ilang oras, nakaramdam ng antok ang magkakapatid. Pinaidip na muna nila si Roman at Ronnie, habang nanatiling mulat na mulat naman ang dalawa at si Baldo. Makailang ulit na silang sumisilip sa labas. Nasa harapan pa rin ng mansyon ng mga aswang. Naalarma sila nang mapansin na may ilang aswang na nakapasok na sa kanilang bakuran. Nagtaka si Baldo noon dahil tila hindi na sila tinatablan ng mga pangontra. Gising! Gising! Sabi ni Romeo sa dalawang kapatid na masarap na ang tulog. Kailangan na nating umalis dito. Papasukin na nila tayo. Maging si Ronald ay natataranta na rin. Pinagdadampot na nila ang mga gamit. Tingnan niyo kung walang aswang sa likuran, doon kayo dumaan. Sabi ni Mang Baldo. Paano ka? Tanong naman ni Romeo. Ngumiti lang ang matandang si Baldo at saka tinapik sa balikat si Romeo. Nangako ko sa mama mo na poprotektahan ko kayo. At ito na ang tamang pagkakataon para patunayan ko yun. Sumama ka na lang sa amin. Kaya naman natin makatakas eh. Romeo, hindi pwede. Haharagin ko silang lahat para makalayo kayo. Iligtas mo ang mga kapatid mo. Ikaw ang panganay. Ikaw na ang bahala sa kanila. Nakonsensya bigla si Romeo. Hindi niya inaasahan na kung sino pa ang pinaghinalaan nila. Siya pa pala ang magliligtas sa kanila. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Huling sabi ni Romeo. Ngumiti na lamang ng mapait ang matandang si Baldo. Dali-dali na silang pumunta sa likuran ng mansyon. Swerte na wala pang nakapwestong aswang sa parting yon. Isa-isa silang umakyat sa pader. Tagus yon papuntang gubat. Maingat silang tumakbo. Wala pang 2 minuto, narinig na nilang sumisigaw si Baldo sa loob. Mas lalo silang nataranta sa ideyang wala na si Mang Baldo. Karipas ang takbo nila na tila mauubusan na sila ng lupa. Bagal itong baklang ito oh. Iwan ka na namin eh. Inis na sabi ni Ronald. Grabe ka naman, brother. Kita mong Barbie ang paa ko eh. Di carry sa lupa. Nang makalayo na sila, ay saka lamang sila nagdesisyon na magpahinga. Medyo kampante na silang hindi na sila nasusundan ng mga aswang. Habang nagpapahinga, umalis si Ronnie para umihi. Naalarma si Romeo nang tawagin sila ng kanilang bunso. Dali-dali nilang pinuntahan. Napamura na lamang si Romeo nang makita ang mga lasug-lasug na katawan. Yun ang mga kasamahan ng kanilang ama. Sa kaliwang banda, natanaw ni Romeo ang baul na kinuha sa kanila. There! The baul! Look there! Wika ng bakla. Mabilis na tumakbo si Ronald palapit doon. Sumilay ang malapad ng ngiti sa kanyang mukha. Ayos! Akala ko magiging bato pa eh. Wika niya. Lumapit na rin ang kanyang mga kapatid. Paano naman natin mabubuksan yan? Di ba na kay Papa ang susi? Tanong naman ni Ronnie. Ipawasak na lang natin kapag naiuwi natin. Sa ngayon, kailangan na nating umalis. Roman, Ronnie, buhatin nyo na yung baul. Utos ni Romeo. Nasa aktong kukunin na nila ang baul nang biglang umalma si Ronald. Anong ibig sabihin nito, kuya? Tanong ni Ronnie na kinakabahan ng mukha. Pasensya na kayo. Ayaw ko na may kahati eh. Sabi ni Ronald. Galit na galit kay Papa. Isa ka rin palang ganid. Napapailing na wika ni Romeo. Eh anong pakialam mo? Mga bobo kasi kayo eh. Masyado kayo mababait. Nakakalimutan niya nung gumamit ang utak. Ronald, pag-usapan natin to. Di bang usapan magkakasama tayo? Kaya hati-hati tayo? Dagdag pa ni Romeo. Pero patay na si Papa. Wala na ang kasunduan na yon. Kung gusto niyong makuha ito sa akin, patayin niyo muna ako. Ngumisi si Ronald. Wala sa itsura nito ang magpaparaya. 3 kami. Kung gusto ka namin patayin, napakadali lang nun sa amin. Pero di namin yung gagawin kasi magkakapatid tayo. Kaya itigil mo na yung kagaguhan mo. Sige na! Pakiusap ni Romeo. Pero hindi na talaga makukumbinsi ang lalaking si Ronald.
Kung ayaw niyo akong patayin, ako na lang ang papatay sa inyo. Babarilin na sana ni Ronald ang kanyang mga kapatid nang biglang may sumulpot na aswang. Galing yun sa taas ng puno. Nilundagan si Ronald sa likod at saka kinagat. Walang nagawa ang baril ni Ronald. Hinila siya papasok sa halamanan. Pinagbababaril naman ni Romeo ang aswang. Tinamaan niya yon sa maraming parte ng katawan. Nang silipin nila ang aswang, ay nakabulagta na yon. Butas ang ulo. Pero nang tingnan nila si Ronald, napabuntong hininga na lamang sila nang makitang patay na rin yon. Ganyan talaga nangyayari kapag gaaman eh. Like father, like son. Sabi na lamang ni Ronnie. Ang tangi na lang nilang nagawa nung sandaling yon ay kunin ang baul. Ligtas silang nakaalis sa baryo Maglayaw. Nagawa nilang iuwi ang baul sa mansyon. Hinanap nila ang susi sa kwarto ng kanilang ama. Halos wasakin nila ang buong kwarto at natagpuan lang nila ang susi sa likod ng picture frame. Tuwang-tuwa ang magkakapatid dahil sa dami ng pinagdaanan nila sa mga aswang. Sa wakas ay makakamit na rin nila ang yaman na kanilang inaasam. Si Romeo na ang nagpresenta na magbukas ng baul. Nasasabik siya nang ipasok ang susi sa kandado. Ilang sandali lang, nabuksan na rin niya yon. Pero sa halip na matuwa, nadismaya silang tatlo. Hindi nila matanggap na ganun ang laman. Nanghinayang sila sa mga buhay na nawala. Pero sa huli, mauuwi lang pala ang lahat sa wala. Napabuntong hininga na lamang si Romeo, habang si Roman at Ronnie naman ay halos maiyak na lang din sa sobrang pagkadismaya. Ito lang pala ang pinaghirapan natin. Isang pirasong susi. Nanlulumo si Romeo sa nakuha niyang susi sa baul. Naiinis siyang isipin na susi ang nagpahirap sa kanila para mabuksan yon. Tapos susi rin pala ang gantimpala sa kanila. Ay, ano ba naman? Nagsayang lang tayo ng panahon. Hinagis na lamang ni Romeo ang susi sa gilid at naglakad na lang silang paalis. Wakas.